Isang malakas na basag ang umalingaw-ngaw mula sa loob ng malaking bahay, kasunod ng matinis na sigaw ng isang bata. Nagulantang si Marites Tess Ramos, nakakababa pa lang ng jeep at nasa harap mismo ng gate ng Villa Maharlika. Napahawak siya sa dibdib. Hindi ito ang payapang simula na inaasahan niya sa bagong trabaho. Hindi na bago kay Tess ang ingay. Lumaki siya sa probinsya ng Bohol, sa isang maliit na bahay na puno ng tawanan at harutan ng mga pinsan. Ngunit ibang klase ang ingay na ito. Ingay ng kaguluhan, ng paghihimagsik. Nakita niya ang isang mamahaling paso na ngayoy pira-piraso sa sementadong sahig. "Lika! Lira! Ano na naman yan?" Dinig niyang sigaw ng isang babae mula sa loob, tila pagod na pagod. Napabuntong hininga si Tess, hinigpitan ng hawak sa kanyang lumang bayong. Ito ang kanyang simula sa Maynila. Ito ang pag-asa para sa kanyang inang may sakit na naiiwan sa Bohol. At ito ang hamon sa kanyang pananampalataya. Napaigtad si Tess nang biglang bumukas ang napakalaking gate. Iniluwa ang isang may edad ng katulong na halatang iritado ang mukha. "Ikaw ba si Tess Ramos?" Tanong nito, walang bati-bati. "Opo, ako po," sagot ni Tess. Pilit ngumingiti. "Halika na't ang tagal mo," sabi nito. At padabog na isinarang muli ang gate. Malawak at nakakasilaw ang tanawin ng Villa Maharlika. Ang malalaking haligi, ang matatayog na bintana, ang malinis na bakuran na may kakaunting bulaklak. Lahat ay sumisigaw ng yaman at luho. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may lamig na bumabalot sa hangin. Walang buhay, walang kulay. Parang isang gintong hawla na maganda sa labas, ngunit walang init sa loob. Napalinga-linga si Tess. Naghahanap siya ng kahit anong senyales ng buhay-bahay. Ang init na makikita sa isang simpleng tahanan. Ang amoy ng niluluto. Ang huni ng ibon sa isang nakabiting kulungan. Ang mga larawan sa dingding na pununong ng pagmamahal. Wala. Tahimik ang lahat. Maliban sa paminsan-minsang sigaw mula sa loob. Pumasok sila sa loob. Doon, lalong bumigat ang dibdib ni Tess. Ang sala, na dapat ay sentro ng pamilya, ay tila isang museo. Mamahaling muebles, mararangyang kagamitan, ngunit walang kalat. Walang bakas ng laruan ng bata. Walang pamilyar na kumot na nakapatong sa sofa. Tila walang taong nakatira doon, kundi mga estatwa. Ngunit may mga bakas ng digmaan, mga laruan na nakakalat, ilang mantsa sa sahig, at isang pader na may mga marka ng krayon. "Dito ka na maglinis. Ikaw ang magiging tagalinis at yaya ng kambal." Utos ng katulong, si Aling Cora. "Tiyakin mong malinis ang lahat sa loob ng isang oras." Ayaw ni Sir Lorenzo ng marumi. "Mga anak po ni Sir Lorenzo?" Tanong ni Tess, na sinusubukang makipag-usap. "Sila Laika at Lira. Mga pasaway yan. Mahirap pasunurin. Kung kaya mo, ikaw na bahala," sabi ni Aling Cora na may halong pagmamaktol. "Wala silang inang nagmamalasakit, kaya ganyan." Tila isang sibat ang tumusok sa puso ni Tess sa narinig. Ang mga batang yon, walang inang nagmamalasakit. Naalala niya ang sarili niyang ina na punong-puno ng pagmamahal kahit gaano kahirap ang kanilang buhay. Nagsimulang maglinis si Tess. Hindi niya mapigilang mapansin ang bawat sulok. Ang mga silid ay malaki, ngunit tila walang kaluluwa. Ang mga laruan ng mga bata ay nakakalat, ngunit walang naglalaro sa kanila. Maya-maya, narinig niya ang mga yapak. Dalawang bata ang bumaba sa hagdan. Halos magkamukha ngunit may magkaibang aura. Ang isa ay may matatalim na tingin, halatang matigas ang ulo. Si Lika, siguro. Ang isa naman ay tahimik, nakayuko, tila laging takot. Si Lira. "Sino ka?" Tanong ni Lika, na may halong hamon. "Ako si Tess, ang bago ninyong yaya," sagot ni Tess, na pilit kinakalma ang sarili. "Kumain na ba kayo?" "Ayoko kumain. Ayoko ng ulam," sigaw ni Laika.
at sinipa ang isang stuffed toy. "Laika, wag ganyan," bulong ni Lyra, ngunit mahina lang ang boses nito. Napansin ni Tess ang lungkot sa mata ni Lyra, ang pagkagigil sa mata ni Laika. Hindi ito mga batang masama, kundi mga batang uhaw sa pagmamahal. Hindi ko alam kung may inyang nagmamalasakit sa kanila, pero tiyak na kailangan nila ng isang taong magmahal at mag-aalaga. Bulong ni Tess sa sarili. Inilabas niya mula sa bayong ang maliit na imahe ng Birheng Maria, ang kanyang katuwang sa lahat ng hamon. Ibinulsa niya ito muli, ngunit ang presensya nito ay nagbigay sa kanya ng lakas. Nagsimulang maglinis si Tess sa mga silid ng kambal, ang daming kalat, mga damit na nakakalat, mga laruang nagkalat, mga libro na nakabukas. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Nakita niya ang mga drawing na nakadikit sa dingding, mga malungkot na drawing, mga kulay na madilim. Habang naglilinis, napansin niya ang isang larawan na nakapatong sa bedside table. Isang larawan ng isang pamilya, isang nangiting Lorenzo, isang magandang babae, si Isabel, siguro, at ang mga bata. Lahat ay nakangiti. Ngunit sa mga mata ni Lorenzo, mayroong lungkot na hindi maipaliwanag. Tila isang malaking pader ang pumapagitan sa kanila. Anak ng yaman, marilag ang mansyon, pero parang walang buhay, parang ginto na walang kaluluwa. Bulong ni Tess. Napapaisip si Tess, ang kanyang simpleng buhay sa Bohol na puno ng pagmamahal, kahit salat sa yaman, ay mas mainit kaysa sa Villa Maharlika na ito. Hinatid niya ang mga bata sa hapagkainan, ngunit muli, nag-away sila. Si Laika ay ayaw kumain, si Lyra naman ay tahimik lang. "Mama Tess!" Sigaw ni Laika nang may makitang ipis sa dingding, ngunit agad niyang itinuwid ang sarili. "Tess!" Napakunot ang noo ni Tess. Napansin niya ang pagtawag ni Laika sa kanya. "Nasaan si Sir Lorenzo?" Tanong ni Tess kay Aling Cora. "Nasa opisina pa. Busy. Ganyan yan." Sagot ni Aling Cora, walang gana. Nasa gitna sila ng hapunan nang bumaba si Lorenzo. Ang kanyang aura ay mabigat, tila may dalahin. Ang kanyang muka ay seryoso, walang emosyon. Direktang umupo sa ulo ng lamesa, kinuha ang tinidor at nagsimulang kumain. Walang salita, walang nangiti. Tiningnan ni Tess si Lorenzo. Isang lalaking mayaman, makapangyarihan, ngunit ang kanyang mga mata ay walang buhay. Tila ba may malalim na sugat na hindi gumagaling. Para siyang isang malaking puno na may matatayog na sanga, ngunit ang ugat ay tuyot na. Pagkatapos ng hapunan, tahimik na inayos ni Tess ang lamesa. Narinig niya ang malakas na boses ni Lorenzo mula sa kanyang opisina, tila may kausap sa telepono. Ang kanyang tinig ay may halong pagod, galit at pagkabigo. "Paano nangyaring yan? Sa dami ng pinuhunan ko, ayoko nang magtiwala sa kahit sino." Dinig niyang sigaw ni Lorenzo. Napatigil si Tess sa pagpupunas ng mesa. Napatingin siya sa nakasarang pinto ng opisina. Ang lalaking ito, sa likod ng kanyang kayamanan at kapangyarihan, ay may daladalang pasanin. Isang pasanin na tila mas mabigat pa sa lahat ng ginto sa kanyang mansyon. Ano kaya ang lihim na tinatago ni Sir Lorenzo sa likod ng kanyang seryosong mukha? At bakit tila ang yaman na ito ay nagbigay sa kanya ng lungkot at hindi ng kaligayahan? Gabi na. Tahimik ang buong Villa Maharlika, maliban sa mahinang tunog ng keyboard mula sa opisina ni Lorenzo. Isang malaking mesa ang puno ng papeles, laptop, at mga basurang kape. Ang buong silid ay sumisigaw ng trabaho nang walang katapusang pagpupursigi. Ito ang kanyang mundo. Isang mundo kung saan ang bawat numero ay mahalaga, ang bawat desisyon ay may malaking epekto. Isang mundo na pinili niyang takasan matapos ang pagbagsak ng kanyang pamilya, matapos ang pagdududa, ang pagkabigo. Nang gabing iyon, pinilit niyang tapusin ang isang report, ngunit ang kanyang isip ay ligaw. Paulit-ulit na bumabalik sa kanya ang alaala ng hapagkainan kanina.
Ang pagdating ng bagong yaya, si Tess. Ang kakaibang katahimikan na bumalot sa hapag. Ang pilit na pagsisikap ng babaeng yon na pakainin ang mga anak niya. At ang pagmamaktol ni Laika na hindi niya rin nasaway. Hindi niya ugali na pagmasdan ang mga katulong. Para sa kanya, sila ay mga tauhan lamang na may kaniya-kaniyang trabaho. Ngunit iba si Tess. May kakaiba sa mga mata nito. Isang uri ng kapayapaan na hindi niya makita sa iba. Napabuntong hininga si Lorenzo. Ang kapayapaan, isang bagay na matagal nang nawala sa kanyang buhay. Kinabukasan, maaga siyang bumaba para kumuha ng kape. Nagulat siya sa nakita. Ang sala, na karaniwang may mga nakakalat na laruan at iba pang gamit, ay malinis at maayos. Ang mga unan sa sofa ay nakahilera ng maayos. Ang mga kurtina ay nakabukas. Pinapasok ang sikat ng araw. May amoy ng bulaklak sa hangin. Nasaan galing yan? Napalingon siya sa kusina. Nandoon si Tess, tahimik na naghahanda ng almusal. May dalawa pang katulong na naglilinis, ngunit halatang si Tess ang gumawa ng lahat ng ayos. Narinig niya ang mahinang boses ni Tess mula sa kusina na tila may kausap. Napalingon si Lorenzo. Nakita niya ang dalawang anak niya, si Laika at Lyra, na nakaupo sa hapagkainan. Nakikinig sila ng tahimik kay Tess na naglalagay ng pagkain sa kanilang plato. Kailangan nating magpasalamat sa Diyos sa bawat biyaya na binibigay niya sa atin. Kahit simpleng pagkain, malaking bagay na yan. Sabi ni Tess na may ngiti sa labi. Napataas ang kilay ni Lorenzo. Pagdadasal? Matagal na siyang hindi nakakarinig ng mga salitang ganyan sa kanyang bahay. Mula nang umalis si Isabel, ang tanging tunog na narinig niya ay ang ingay ng kanyang mga anak at ang kanyang sariling pagkabigo. Napansin ni Laika si Lorenzo. "Papa!" sigaw nito. Napaigtad si Lorenzo. Lumapit siya sa hapag. "Magandang umaga," bati niya. "Good morning, sir." Sabay na bati ng mga katulong kasama si Tess. Napansin ni Lorenzo ang tasa ng kape na nakalagay na sa kanyang pwesto. Mainit pa. At may kakaibang amoy. Hindi lang kape, kundi may kasamang fresh milk. "Kape po ninyo, sir," sabi ni Tess na may bahagyang ngiti. "Sana magustuhan ninyo." Umupo si Lorenzo. Kinuha niya ang tasa. Sa unang higop, naramdaman niya ang init at tamis ng kape. Masarap. Mas masarap kaysa sa karaniwan niyang iniinom. "Salamat," sabi niya, at nakaramdam ng bahagyang pamumula ng pisngi. Ni hindi niya alam kung bakit niya nasabi yon. Hindi siya sanay magpasalamat sa mga katulong. Pagkatapos ng almusal, nakita niya si Tess na nagtuturo sa mga bata na maglinis ng kanilang plato. Kailangan nating matuto na mag-ayos ng sarili para hindi tayo laging umaasa sa iba, sabi ni Tess. Nagulat si Lorenzo. Hindi kailanman niya naisip na ituro sa mga anak niya ang ganoong bagay. Para sa kanya, trabaho ng mga katulong ang lahat. Buong araw, hindi niya mawala sa isip si Tess. Ang simpleng babae mula sa probinsya na tila may kakaibang kapangyarihan. Nang gabing iyon, narinig niya ang mahinang tunog ng piano. Nagulat si Lorenzo. Matagal nang hindi nagpipiano si Lyra. Mula nang umalis si Isabel, ayaw na niyang humawak ng instrumento. Lumapit si Lorenzo sa music room. Nakita niya si Lyra na nakaupo sa harap ng piano, tahimik na pinipindot ang mga puti at itim na tekla. Katabi niya si Tess na may ngiti sa labi. Dahan-dahang gumagabay sa kamay ni Lyra. Isang matamis na tunog ang umalingaw-ngaw. Simple lang na kanta, ngunit napuno ang silid ng melodiya. Napangiti si Lorenzo. Isang ngasang ngiti na matagal nang hindi niya nagagawa. Ngunit ang ngiti ay agad nawala nang maalala niya ang nakaraan. Ang nakaraan niya kay Isabel. Ang pagkabigo. Ang panloloko. Naalala niya ang unang pagkikita nila ni Isabel. Ang ganda nito. Ang pagiging sophisticated. Ang pangakong magkakaroon sila ng isang perpektong pamilya.
Ngunit nauwi lang sa isang masakit na katotohanan. Pumasok siya sa opisina. Kinuha niya ang isang frame na nakatago sa drawer. Isang larawan niya at ni Isabel nakangiti. Ngunit sa likod ng ngiti, mayroong bahid ng kalungkutan. Napakagat siya ng labi. Ang lahat ng yaman, ang lahat ng kapangyarihan, ay hindi nakapagbigay sa kanya ng tunay na kaligayahan. Tanging pagkabigo lang ang natamo niya. Hindi ba't delikado ang simula ng kapayapaang ito? Hindi ba't ito ang simula ng isa na namang pagkabigo? Napatingin siya sa larawan ni Isabel. Ang mukha nito, ang ngiti nito, ay tila bumubulong sa kanya ng babala. Hindi ka dapat magtiwala, Lorenzo. Ang lahat ng ganda ay may itinatagong pangit na katotohanan. Lahat ng init ay maaaring maging abo. Umiling si Lorenzo. Hindi. Hindi niya hahayaang mangyari ulit ang nakaraan. Ang kapayapaang ito na unti-unting pumapasok sa kanyang bahay ay dapat niyang bantayan. Kung hindi, baka mas masakit ang maging pagbagsak. Ngunit paano niya babantayan ang isang bagay na hindi niya nakikita? Hindi nahahawakan, ngunit nararamdaman sa bawat sulok ng Villa Maharlika? Makalipas ang ilang araw, lalong lumalim ang mga pagbabago. Hindi na lang ang paglilinis ng bahay. Si Tess ay naging sentro ng payapang mundo ng kanyang mga anak. Nang isang hapon, pagdating niya mula sa trabaho, narinig niya ang mga tawanan mula sa hardin. Lumapit siya, nagtatago sa likod ng malalaking halaman. Nakita niya si Tess na nakaupo sa damuhan, napapalibutan ng lika at lira. May hawak silang mga dahon at bulaklak. Ang dahon na ito, kahit tuyo na, may silbi pa rin. Maari nating gawing dekorasyon. Paliwanag ni Tess, ang kanyang tinig ay malambing at puno ng pasensya. Gaya ng bawat isa sa atin, kahit may mga kapintasan may ganda pa rin at may silbi. Kailangan lang nating tingnan sa ibang paraan. Napakunot ang noo ni Lorenzo. Kakaiba ang pilosopiya ng babaeng ito. Simple, ngunit may lalim. Nakita niya si Laika na nakikinig ng tahimik. Ang dating matigas na ekspresyon sa kanyang mukha ay napalitan ng interes. Si Lira naman ay masiglang gumagawa ng kwintas mula sa mga bulaklak. Noong isang linggo, nakikita niya si Laika na naglilinis ng kanyang silid na dati isang gulo. Narinig niya si Lira na nagsasabi ng salamat sa isang katulong na nagbigay sa kanya ng juice, isang bagay na hindi niya kailanman narinig sa kanyang mga anak. Si Tess ang dahilan ng lahat ng ito. Isang araw ng linggo, walang pasok si Lorenzo. Nakita niya si Tess na abala sa kusina, nagluluto ng tanghalian. Ang amoy ng niluluto ay bumalot sa buong bahay, na nagbigay ng isang pakiramdam ng init at pagiging pamilyar. Lumapit siya sa kusina. "Anong niluluto mo?" tanong niya, at nagulat sa sarili niyang boses. Hindi siya sanay magtanong ng ganyan sa mga katulong. "Adobo po, sir. Paborito po ng mga bata." Sagot ni Tess, na may bahagyang gulat sa boses, tila hindi inaasahan ang presensya niya. "Gusto niyo po bang tikman?" Inabot ni Tess sa kanya ang isang maliit na kutsara. Nag-atubili si Lorenzo, ngunit kinuha pa rin. Tinitikman niya. Napakasarap. Ang adobo ni Tess ay hindi tulad ng adobo na niluluto ng chef nila. May kakaibang lasa. Lasa ng pagmamahal. "Masarap," sabi niya, at nakaramdam ng nangiti sa labi. Tumango si Tess. "Salamat po, sir." Nakita niya ang mga mata ni Tess na tila may pag-asa. Nang hapong iyon, nakita niya si Tess na nagdidilig ng mga halaman sa hardin. Ang sikat ng araw ay humahalik sa kanyang buhok, nagbibigay sa kanya ng isang aura ng kapayapaan. Nandoon si Laika at Lira na nagtutulong din sa pagdidilig. Ngumingiti sila. Masaya sila. Napangiti si Lorenzo, isang tunay na ngiti na mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ito ang nangiti na matagal nang nawala sa kanyang mukha. Ang init na dala ni Tess
ay dahan-dahang tumutunaw sa yelo sa kanyang puso. Ang Via Maharlika, na dati isang malamig na mansyon, ay unti-unting nagiging isang tahanan. Ngunit sa gitna ng kapayapaang yon, may bahagi pa rin ng kanyang isip ang nagbabala, ang nakaraan, ang sakit, ang pagkabigo. Ang ganitong uri ng kapayapaan ay madalas na sinusundan ng isang matinding bagyo. Napaigtad si Lorenzo nang biglang mag-vibrate ang kanyang cellphone sa bulsa. Kinuha niya ito. Ang pangalan sa screen ay kumislap, na tila nagbibigay ng isang nakakakilabot na hula. Isabel. Parang bumalik ang lahat ng lamig sa kanyang katawan. Ang ngiti niya ay nawala. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Ang kapayapaan na naramdaman niya kanina ay biglang naging isang alalahan. Dumaan ang mga araw at ang Villa Maharlika ay tila nagbago ng kulay. Mula sa malamig na puti at pilak, nagkaroon ito ng mga bahid ng ginto at rosas. Ang init ay hindi na lang nanggagaling sa sikat ng araw, kundi mula sa mga ngangiti at tawanan na ngayon ay madalas nang marinig. Para kay Tess, ang bawat araw ay isang pagkakataon upang magbigay ng pagmamahal. Hindi lang ito trabaho, kundi isang misyon. Ang mga bata, si Lika at Lyra, na dati tila mga ligaw na ibon, ay dahan-dahang lumalapit sa kanyang palad. Isang gabi, bago maghapunan, tinipon ni Tess ang mga bata sa harap ng hapag. Bago tayo kumain, ano ang dapat nating gawin? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay malambing. Tiningnan siya ni Lika. Ang dati matatalim na mata ay ngayoy puno ng pag-asa. Mag-pray po, Mama Tess, sabi nito, at agad yumuko. Opo, Mama Tess. Pabulong na sabi ni Lyra, na ngayon ay mas may kumpiyansa na. Napangiti si Tess. Tama. Magpasalamat tayo sa mga biyaya na binibigay sa atin ng Diyos. Para sa pagkain, para sa ating pamilya, at para sa bawat bagong araw. Sinimulan ni Tess ang panalangin. Ang kanyang boses ay malumanay at punong-puno ng pananampalataya. Sumasabay ang mga bata na tila sanay na sa gawaing ito. Nang matapos ang panalangin, nakita ni Tess si Lorenzo na nakatayo sa bukana ng kusina, nakatingin sa kanila. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit sa kanyang mga mata, may bahid ng pagkamangha. Hindi sigurado si Tess, ngunit may isang bagay na nagbago sa kanya. Isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Umupo si Lorenzo sa kanyang pwesto. Tahimik silang kumain, ngunit ang katahimikan ay hindi na malamig. May init ito. Pagkatapos ng hapunan, habang nililigpit ni Tess ang mga plato, narinig niya si Lorenzo na nakikipag-usap sa mga anak niya. Hindi ito ang karaniwan nilang pag-uusap. Ngayon, may halong pagmamahal. Lika, bakit mo pala nilinis ang silid mo kanina? Tanong ni Lorenzo. Kasi po, sabi ni Mama Tess, kailangan daw po natin maging masipag. Sagot ni Laika at tumingin kay Tess na may ngiti. Napatingin si Lorenzo kay Tess. Ang kanyang nangiti ay bahagya, ngunit puno ng pagkilala. Isang ngiti na nagpatibok ng mabilis sa puso ni Tess. Isang hapon, nakita ni Tess si Lyra na nakaupo sa harap ng piano. Hindi niya mapigilang mapangiti. Dahan-dahang lumapit si Tess. Gusto mong magpiano? Tanong niya. Tumango si Lyra. Pero, hindi ko po alam. Ayos lang. Tutulungan kita, sabi ni Tess. Nagsimulang turuan ni Tess si Lyra. Hindi siya isang guro sa musika. Ngunit ang kanyang pasensya at pagmamahal ay sapat upang matuto ang bata. Ang mga daliri ni Lyra ay dahan-dahang gumalaw sa mga tekla at isang matamis na melodiya ang umalingaw-ngaw sa buong bahay. Narinig ni Lorenzo ang tunog. Lumabas siya mula sa opisina. Nakita niya si Lyra na nagpipiano na may ngiti sa labi. Katabi niya si Tess na may ngiti rin. Napangiti si Lorenzo. Ang tunog ng piano ay tila nagbubukas ng isang pinto sa kanyang puso. Hindi lang yun. Isang araw, tinawagan si Tess ng guro ni Laika. Nagkaroon daw ng gulo si Lika sa eskwelahan. Agad na pumunta si Tess. Pagdating niya sa eskwelahan,
Nakita niya si Laika na nakaupo sa principal's office. Nakayuko. Laika, ano ang nangyari? Tanong ni Tess na may halong pag-aalala. Binuli po ako, Mama Tess. Tinawag po nila akong walang ina, sabi ni Laika at umiyak. Hinawakan ni Tess ang kamay ni Laika. Huwag kang maniniwala sa kanila. Kahit wala kang ina sa tabi mo, may nagmamahal sa'yo. At ang pagmamahal na yon ang magiging lakas mo. Nakausap ni Tess ang guro at ang mga magulang ng batang nang away kay Laika. Sa pamamagitan ng kanyang maayos na pakikipag-usap at kalmadong pananalita, naayos ang lahat. Nang gabing iyon, sinabi ni Lika kay Lorenzo ang nangyari. Nakita ni Lorenzo ang kung paano ipinagtanggol ni Tess ang kanyang anak. Hindi lang siya isang katulong, higit pa siya doon. Tess, salamat, sabi ni Lorenzo, nang mag-isa sila sa kusina. Salamat sa lahat ng ginagawa mo para sa mga anak ko. Napatingin si Tess kay Lorenzo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Wala po yun, sir. Mahal ko po ang mga bata. Isang hapon, habang nagdidilig si Tess ng mga bulaklak sa hardin, naramdaman niya ang isang presensya sa likod niya. Napalingon siya. Nakita niya si Lorenzo, nakatayo, nakatanaw sa kanya. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit sa kanyang mga mata, may bahid ng paghanga. Napangiti siya. Isang ngiti na nagpainit sa puso ni Tess. Ang init na yon ay kakaiba. Hindi ito init na nararamdaman niya sa sikat ng araw. Ito ay init na nagmumula sa isang lugar na hindi niya maipaliwanag. Alam ni Tess ang kanyang lugar. Siya ay isang katulong. Si Lorenzo ay kanyang amo. Ngunit sa bawat sulyap, sa bawat ngiti, may isang pader na unti-unting ginigiba. Naramdaman ni Tess ang kanyang puso na bumibilis. Hindi ito dapat. Hindi ito tama. Ngunit paano niya pipigilan ang isang bagay na kusang lumalaki? Nang gabing iyon, habang tahimik na nagpapahinga sa kanyang silid, narinig niya ang boses ni Lorenzo na nagmamadali. Lumabas siya. Nakita niya si Lorenzo na nasa sala, may kausap sa telepono. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Mula sa ngiti na nakita niya kanina, naging seryoso, galit, at tila nababahala. Ano? Bakit ka nandyan? Dinig niyang sabi ni Lorenzo. Ang kanyang boses ay tila may halong gulat at inis. Napatigil si Tess sa paglakad. Narinig niya ang boses ng isang babae mula sa telepono. Napansin ni Lorenzo ang kanyang presensya. Dali-dali niyang ibinaba ang telepono. Ngunit huli na. Hindi niya napigilan ang kanyang reaksyon. Ang pagbabago sa kanyang mukha. Hindi niya nakita ang pangalan sa screen ng cellphone ni Lorenzo. Ngunit malakas ang kutob ng kalooban niya. Ang pagkabahala. Ang galit. Ang boses ng babae. Tila isang malaking pader ang biglang bumagsak. Ang kapayapaang unti-unting itinayo ni Tess ay tila nasa bingit ng panganib. Sino kaya yun? Bulong ni Tess sa sarili habang nakatingin sa nagmamadaling si Lorenzo na pumasok sa kanyang opisina at isinara ang pinto ng malakas. Naiwan si Tess na may mabigat na pakiramdam. Ang init na nararamdaman niya kanina ay unti-unting napalitan ng lamig. Tila mayroong anino ang biglang sumakop sa Villa Maharlika. Isang anino na nagmumula sa nakaraan ni Lorenzo. Hindi niya maiwasang mag-alala. Ang kapayapaang unti-unti niyang itinatayo sa loob ng mansyon ay tila napakadaling sirain. Ang mga ngiti ng mga bata, ang mga panalangin sa hapagkainan, ang tunog ng piano ni Lyra. Lahat ng yon ay tila nasa panganib. Gabi na. Hindi pa rin lumalabas si Lorenzo sa kanyang opisina. Dininig ni Tess ang kanyang mga anak na mahimbing nang natutulog. Nilapitan niya ang bawat isa, kinumutan, at binigyan ng halik sa noo. Mga anak, huwag sana kayong masaktan, bulong ni Tess. Nagbalik siya sa kusina, na tahimik na inayos ang mga nalalabing gamit. Habang nagpupunas ng mesa, naisip niya ang kanyang ina sa Bohol. Ang kanyang ina, na laging nagbibigay ng payo. Anak,
Ang bawat pagsubok ay nagbibigay ng lakas. Ang pananampalataya mo, yan ang hawakan mo. Ngunit ang pagsubok na ito ay tila mas mabigat kaysa sa inaasahan niya. Kinaumagahan, maaga pa lang ay gising na si Tess. Naghahanda siya ng almusal nang mapansin niya si Aling Cora na tila may pinag-uusapan sa telepono. Oo nga, bumalik na. Nagpakita na naman sa Villa Maharlika. Dinig niyang sabi ni Aling Cora na may bahagyang ingay sa boses. Ang dating asawa ni Sir Lorenzo, si Madam Isabel. Nanlaki ang mga mata ni Tess. Si Isabel, ang pangalan na tila isang sumpa sa kanyang isip. Kaya pala nagbago ang reaksyon ni Lorenzo. Kaya pala naging ganun ang kanyang boses. Ang dating asawa, ang babaeng nasa larawan, ang babaeng may lungkot sa mga mata ni Lorenzo. Maya-maya, narinig niya ang tunog ng kotse na pumasok sa bakuran. Lumabas si Aling Cora at ang iba pang katulong upang salubungin ang bisita. Lumabas din si Tess. Nakita niya ang isang mamahaling kotse at mula doon ay bumaba ang isang babae. Matangkad, maganda, elegante. Ang kanyang buhok ay nakatirintas ng maayos, ang kanyang damit ay sumisigaw ng luho. Ang kanyang mukha ay mayroong nangiti, ngunit ang ngiting iyon ay tila may halong pagmamataas. Si Isabel. Lumapit si Isabel sa kanila. Ang kanyang mga mata ay lumilibot sa buong bahay. Tila sinusuri ang lahat. Kumusta na ang Villa Maharlika? Tanong ni Isabel. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit may diin. Wala pa rin bang nagbabago? Napansin ni Isabel si Tess na nakatayo sa likod ng mga katulong. Nagkatinginan sila. Ang ngiti ni Isabel ay nawala. Napalitan ng isang tingin na may halong pagtataka at pagdududa. Sino siya? Tanong ni Isabel at tumingin kay Aling Cora. Siya po si Tess, ma'am, ang bago pong yaya at tagalinis. Sagot ni Aling Cora na may bahagyang pag-aalinlangan. Inilibot ni Isabel ang kanyang tingin kay Tess mula ulo hanggang paa. Tila sinusuri ang bawat detalye. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Ah, ganun ba? Sabi ni Isabel na may sarkastikong ngiti. Mukhang may bago na palang namumuno sa bahay na ito. Naramdaman ni Tess ang init sa kanyang mukha. Ang mga salita ni Isabel ay tila isang matalim na kutsilyo na dumiretso sa kanyang puso. Hindi niya dapat pansinin. Kailangan niyang maging matatag. Lumapit si Isabel sa sala. Nakita niya ang mga laruan ng mga bata na maayos na nakalagay sa isang basket. Nakita niya ang mga bulaklak sa mesa. Ang init sa loob ng bahay. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Isabel mula sa pagiging mapagmataas, naging galit, naging inggit. Ano yan? Tanong ni Isabel at itinuro ang isang munting larawan ng Birheng Maria na nakalagay sa isang sulok na inilagay ni Tess para sa proteksyon. Ah, yan po ang inilagay ni Tess, ma'am, sabi ni Aling Cora. Para raw po sa pagbabasbas ng bahay. Pagbabasbas? Sabi ni Isabel na may halong pangungutya. Hindi na kailangan ng mga ganyang bagay dito. Ang bahay na ito ay kailangan ng disiplina, hindi ng mga pamahiin. Hinawakan ni Isabel ang imahe ng Birheng Maria. Nanginginig ang kamay ni Tess. Nagdadasal siya sa kanyang isip. Ibinaba ni Isabel ang imahe, ngunit may halong paghamak. Lumabas si Lorenzo mula sa opisina. Ang kanyang mukha ay seryoso. Isabel, sabi niya, ano ang ginagawa mo rito? Lorenzo, nandito ako para sa mga anak natin. Sagot ni Isabel, ang kanyang boses ay lumambot. Namiss ko sila at namiss ko rin ang bahay natin. Ang bahay natin. Ang mga salitang iyon ay tila isang deklarasyon ng digmaan para kay Tess. Napatingin si Lorenzo kay Tess. Ang kanyang mga mata ay nagbigay ng paumanhin, ngunit may halong pag-aalala. Alam ni Tess na ito na ang simula ng isang malaking pagsubok. Ang kapayapaang unti-unti niyang itinayo ay tila naglalaho na sa hangin. Ang Villa Maharlika na unti-unting naging tahanan
ay tila muling babalik sa pagiging isang malamig na mansyon. Ang pagdating ni Isabel ay parang isang malamig na hampas ng hangin sa Villa Maharlika. Ang init na unti-unting lumalaganap ay biglang naglaho, napalitan ng pamilyar na lamig ng nakaraan. Nakatingin si Lorenzo sa dating asawa. Ang mukha ay seryoso, walang emosyon. Ang presensya nito ay nagbalik sa kanya sa panahon na akala niya ay mayroon siyang perpektong pamilya. Isabel, anong ginagawa mo rito? Muling tanong ni Lorenzo. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may diin. Ngumiti si Isabel, ngunit ang nangiting iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Lorenzo, nasaan ang mga anak natin? Namiss ko sila. At sana naman ay welcome pa rin ako sa bahay ko. Hindi mo na ito bahay, Isabel. Sagot ni Lorenzo, ang kanyang mga mata ay nanliit. At ang mga bata ay nasa eskwelahan. Ay, sayang naman, sabi ni Isabel na may pagpapanggap na lungkot. Ngunit ang kanyang mga mata ay lumilinga-linga, tila sinusuri ang bawat sulok. Napansin niya si Tess na nakatayo pa rin sa likod at muling nagbigay ng isang tingin na may halong pagmamaliit. Sino ang nag-ayos ng hardin? Ang linis naman ngayon. Baka naman lumalabas na ang pagiging probinsyana. Naramdaman ni Lorenzo ang pamumula ng pisngi ni Tess. Gusto niyang ipagtanggol ang babae, ngunit pinigilan niya ang sarili. Hindi niya kailangang patunayan kay Isabel ang halaga ni Tess. Tess, bumalik ka na sa trabaho mo. Kalmadong utos ni Lorenzo. Tumango si Tess at tahimik na bumalik sa kusina. Nakaramdam si Lorenzo ng bahagyang inis. Ginagamit ni Isabel ang kanyang presensya upang muling sirain ang kapayapaan na sinimulan ni Tess. Pagdating ng mga bata mula sa eskwelahan, sinalubong sila ni Isabel ng isang mahigpit na yakap. "Mama!" sigaw nito. "Na-miss ko kayo, my darlings." Ngunit ang reaksyon ni Lika at Lyra ay hindi tulad ng inaasahan ni Isabel. Niyakap nga nila ang kanilang ina. Ngunit may bahid ng pag-aatubili. Hindi sila tumalon sa tuwa. "Hi, Mama," sabi ni Laika na may mahinang boses. Kumusta po?" tanong ni Lyra na nakayuko. Napansin ni Lorenzo ang pagbabago sa kanyang mga anak. Dati, tuwing darating si Isabel, kahit minsan lang, ay nagtatakbuhan sila upang salubungin ito. Ngayon, iba na. Nakahanda na ang merienda na inihanda ni Tess. Nakita ni Isabel ang mga prutas at sandwich sa mesa. "Ano yan? Ito lang ba ang merienda nila?" tanong ni Isabel na may bahagyang pagtaas ng kilay. "Nasaan ang mga imported cookies? Ang mga paborito nilang cupcakes?" "Sabi po ni Mama Tess, mas healthy po ang prutas," sabi ni Lika na kumakain ng mansanas. "Opo, at masarap po ito," sabi ni Lyra na nakangiti kay Tess. Nakita ni Lorenzo ang pagbabago sa mukha ni Isabel. Ang nangiti nito ay nawala, napalitan ng isang tingin na may halong inis at gulat. Tila hindi niya inaasahan na may ibang tao na magbabago sa mga ugali ng kanyang mga anak. "Mama Tess?" tanong ni Isabel at tumingin kay Lorenzo. "Lorenzo, sino yang Mama Tess na yan? At bakit tinatawag nila siyang Mama?" Naramdaman ni Lorenzo ang init sa kanyang mukha. Siya ang nag-aalaga sa mga bata. At ang Mama Tess ay tawag lang nila bilang paggalang. Paliwanag ni Lorenzo na pinipilit na maging kalmado. Ngunit halatang hindi kumbinsido si Isabel. Ang kanyang mga mata ay nanliit habang nakatingin kay Tess, na tahimik na nakatayo sa isang sulok. Nang gabing iyon, habang naghahapunan, lalong naramdaman ni Lorenzo ang tensyon. Pilit na kinukuha ni Isabel ang atensyon ng mga bata. Ikinukwento ang kanyang mga biyahe sa ibang bansa at mga mamahaling regalo na binili niya. Ngunit ang mga mata nina, Laika at Lyra, ay patuloy na bumabalik kay Tess na tahimik na naghahain ng pagkain. "Kumusta na ang piano mo, Lyra?" tanong ni Isabel.
Nagpipiano na po ulit ako, Mama. Sagot ni Lyra. Tinuruan po ako ni Mama Tess. Nagulat si Isabel. Napatingin siya kay Tess. Ikaw ang nagturo? Bahagya lang po, Ma'am. Sagot ni Tess na may paggalang. Napangiti si Isabel, ngunit ang nangiting iyon ay hindi totoo. Mukhang marami kang talent, Tess, pero sana naman ay hindi ka sumusobra sa iyong trabaho. Napakuyom ang kamao ni Lorenzo sa ilalim ng mesa. Hindi niya gusto ang tono ng pananalita ni Isabel. Hindi pa natatapos ang hapunan nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang matandang babae. May edad na, ngunit ang kanyang mga mata ay matatalim. Nakasuot siya ng mamahaling damit at ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad. Mama Consuelo, sigaw ni Isabel at agad na tumayo upang salubungin ang kanyang ina. Naramdaman ni Lorenzo ang isang malamig na kaba sa kanyang dibdib. Si Mama Consuelo, ang dating biyenan niya, ang babaeng may kapangyarihan upang kontrolin si Isabel at kahit siya mismo. Lorenzo, kumusta ka? Sabi ni Mama Consuelo, ang kanyang boses ay malamig. Narinig kong bumalik na rito si Isabel. Mabuti naman. Umupo si Mama Consuelo sa hapag. Ang kanyang mga mata ay lumilibot sa lahat ng naroroon. Napansin niya si Tess. At sino naman yan? Tanong ni Mama Consuelo. Ang kanyang tingin ay nakatuon kay Tess. Siya po si Tess, Mama. Ang bago nilang yaya. Sagot ni Isabel na may halong pagmamaliit. Tiningnan ni Mama Consuelo si Tess mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghuhusga. Ah, ganoon ba? Sa Villa Maharlika, kailangan natin ng mga taong may pinag-aralan at may dignidad, hindi basta-basta. Naramdaman ni Tess ang init sa kanyang mukha. Gusto niyang magsalita, ngunit pinigilan niya ang sarili. Mama, sabi ni Lorenzo, na may diin. Si Tess ay mahusay sa kanyang trabaho at ang mga bata ay masaya sa kanya. Tiningnan ni Mama Consuelo si Lorenzo. Lorenzo, tandaan mo ang pangalan ng pamilya. Hindi tayo dapat makisalamuha sa mga taong hindi natin kalibel. Kailangan mong panatilihin ang reputasyon ng pamilya Alvarado. Ang mga salita ni Mama Consuelo ay tila isang matalim na sibat na tumusok sa puso ni Tess. At nakita ni Lorenzo ang sakit sa mga mata ni Tess. Hindi siya maaaring magpabaya. Hindi niya hahayaang saktan ng mga ito si Tess. Kinabukasan, nakita ni Lorenzo si Isabel na nakikipag-usap sa isang katulong, si Aling Nena. Nakangiti si Isabel, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng katusuhan. Maya-maya, umalis si Isabel. Narinig ni Lorenzo si Aling Nena na bumubulong-bulong. Mukhang may pinaplano si Ma'am Isabel. Tatanong-tanong tungkol sa mga gamit sa bahay, sa mga kwarto, lalo na doon sa mga alahas na mana daw ni Ma'am Isabel. Bulong ni Aling Nena sa isa pang katulong. Napakunot ang noo ni Lorenzo. Alahas? Nang gabing iyon, habang nasa opisina si Lorenzo, naramdaman niya ang isang presensya. Napalingon siya. Nakita niya si Isabel, nakatayo sa bukana ng pinto. Lorenzo, pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Isabel. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit may halong pagmamakaawa. Tungkol saan? Tanong ni Lorenzo, na nanatili sa kanyang pagkakaupo. Tungkol sa atin, sa pamilya natin, sabi ni Isabel. Hindi mo ba namimiss ang dati? Ang mga anak natin, kailangan tayo. Kailangan nila ng isang buong pamilya. Isabel, hindi na tayo tulad ng dati, sabi ni Lorenzo. Ang kanyang boses ay malungkot. Pero maaari nating ayusin. Alam kong nagbago na ako, sabi ni Isabel at lumapit sa kanya. Ngunit ang mga mata ni Lorenzo ay nakatuon sa isang bagay sa likod ni Isabel. Isang munting imahe ng Birheng Maria na nakalagay sa kanyang mesa na inilagay ni Tess. Ang pagdating ni Isabel ay tila isang malaking anino na bumabalot sa init na ibinigay ni Tess. Kailangan ko ng panahon, Isabel, sabi ni Lorenzo. Tumango si Isabel. Okay, ngunit gusto kong makita ang mga anak ko.
at gusto kong maging bahagi ng buhay nila. Kung gusto mo, maaari akong manatili dito ng ilang araw. Napatingin si Lorenzo sa mukha ni Isabel. May ngiti, ngunit ang nangiting iyon ay tila may itinatago. Nang gabing iyon, habang tahimik na nagpapahinga sa kanyang silid, hindi makatulog si Lorenzo. Naaalala niya ang mga salita ni Isabel, ang pagiging Mama Tess ng mga anak niya. Ang init na dala ng babaeng iyon. Nakatayo siya sa bintana, nakatanaw sa hardin. Nakita niya si Tess na nagdidilig ng mga bulaklak kahit gabi na. Ang liwanag ng buwan ay nagbibigay sa kanya ng isang aura ng kapayapaan. Napakuyom ang kamao ni Isabel mula sa malayo. Nakatanaw siya mula sa kanyang bintana. Nakikita ang eksena ni na Lorenzo at Te. Ang tingin na ibinibigay ni Lorenzo kay Tess ay hindi niya nagustuhan. May bahid ng pagmamahal. Naramdaman ni Isabel ang galit na bumabalot sa kanya. Hindi siya papayag na ang isang katulong lamang ang papalit sa kanyang lugar. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi at pagpapasya. Magbabayad si Tess. Ang pagdating ni Isabel ay parang isang laso na dahan-dahang kumakalat sa Villa Maharlika. Ang bawat sulyap, bawat salita, bawat galaw niya ay puno ng tensyon at paghihinala. Para kay Tess, mas nararamdaman niya ang lamig kaysa sa init ng araw. Ngunit sa kabila nito, nanatili siyang matatag. Hawak ang kanyang pananampalataya. Mama Tess, tingnan mo ang binigay ni Mama. Sigaw ni Laika isang umaga habang ipinapakita ang isang mamahaling robot. Pero mas gusto ko pa rin po ang mga kwento niyo. Opo, mas gusto ko po ang mga laruan na gawa sa dahon. Dagdag ni Lyra na may ngiti. Napangiti si Tess. Sinusubukan ni Isabel na bilhin ang pagmamahal ng mga bata sa pamamagitan ng material na bagay. Ngunit ang mga puso ni na Laika at Lyra ay hindi na madaling mabili. Alam nila kung saan nagmumula ang tunay na pagmamahal. Ngunit hindi sumuko si Isabel. Madalas niyang sinisiraan si Tess sa harap ng mga bata. Hindi naman talaga alam ni Tess ang mga tamang gawain sa bahay. Tingnan niyo, ang dumi pa rin ng sulok na yan. Sasabihin nito, kahit malinis naman. O kaya naman ay, baka naman may tinatago si Tess sa inyo? Hindi naman siya ang tunay ninyong ina. Ngunit hindi pinansin ng mga bata ang mga salita ni Isabel. Sa halip, mas lalo silang dumidikit kay Tess, tila naghahanap ng proteksyon at kapanatagan. Isang araw, habang naglilinis si Tess sa sala, biglang nabasag ang isang mamahaling florera. Napalingon si Tess, nagulat. Nakita niya si Isabel na nakatayo malapit sa florera, may ngiti sa labi. Ay pasensya na Tess, ang tanga ko, sabi ni Isabel na tila nagpapanggap. Mukhang ikaw ang maglilinis niyan. Tiyakin mong walang matira ni isang piraso ha? Ayaw ni Lorenzo ng kalat. Naramdaman ni Tess ang kirot sa kanyang puso. Alam niyang sinasadya ni Isabel ang lahat. Okay lang po ma'am, sagot ni Tess na pilit kinakalma ang sarili. Lilinisin ko po. Kinuha ni Tess ang walis at dustpan at nagsimulang maglinis. Sa bawat basag na piraso, naramdaman niya ang bigat sa kanyang kalooban. Ito ang laso ng inggit at selos. Habang naglilinis, narinig niya si Isabel na nakikipag-usap sa telepono sa hardin. Hindi niya sinasadyang marinig, ngunit ang kanyang boses ay malakas at tila may pagmamadali. Kailangan ko ng pera, Mama. Malaki ang utang ko. Hindi ko na alam kung paano ko babayaran yan. Dinig niyang sabi ni Isabel. Kailangan kong bumalik kay Lorenzo. Kailangan kong sirain ang babaeng iyan. Hindi siya pwedeng pumalit sa akin. May plano ako, Mama. Kailangan lang nating maging matalino. Alisin natin si Tess para maging akin ulit ang Villa Maharlika. Nanlaki ang mga mata ni Tess. Utang? Plano? Alisin siya? Ang lahat ng kanyang hinala ay nagkaroon ng kumpirmasyon. Hindi lang ito tungkol sa selos. May mas malalim na dahilan si Isabel. Naalala niya ang mga sulyap ni Isabel sa mga alahas at iba pang mamahaling gamit sa bahay.
ang kanyang mga pagtatanong sa mga katulong tungkol sa mga security system. Kinabukasan, habang nag-aayos ng mga bulaklak sa hapagkainan, napansin ni Tess si Isabel na lihim na nagbubukas ng mga drawer sa silid ng mga bata. Tila may hinahanap. Napansin din niya ang pagtingin-tingin ni Isabel sa mga painting at iba pang dekorasyon sa sala. Tila sinusuri ang halaga ng bawat isa. Biglang bumigat ang kanyang dibdib. Hindi na ito simpleng paninira lamang. Maaari itong maging isang mas malaking gulo. Para sa kaligtasan ng mga bata at para sa kanyang sarili, kailangan niyang maging maingat. Kinagabihan, nang matulog na ang lahat, kinuha ni Tess ang kanyang maliit na cellphone. Lumabas siya ng kanyang silid at dahan-dahang naglakad patungo sa sala. Inilabas niya ang isang maliit na kamera na binili niya online. Maliit lang ito. Halos hindi makita at madaling itago. Inilagay niya ang kamera sa isang hindi kapansin-pansing sulok ng sala. Nakatago sa likod ng isang halaman. Tiniyak niya na ang kamera ay nakaharap sa lugar kung saan madalas na nagaganap ang mga kaganapan. Lalo na sa mga pwesto kung saan nakalagay ang mga mamahaling bagay. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Ngunit kailangan niyang maging handa. Kailangan niyang protektahan ang mga bata at ang kapayapaang unti-unti niyang itinayo. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Tess. Ang mga salita ni Isabel ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Alisin natin si Tess. Bigla siyang narinig ang mahinang tunog mula sa itaas. May naglalakad. Dahan-dahang bumangon si Tess mula sa kanyang kama. Lumabas siya sa kanyang silid at dahan-dahang lumakad patungo sa sala. Mula sa kanyang pinagtataguan, nakita niya ang isang figura na dahan-dahang bumababa sa hagdan. Si Isabel. Nakasuot si Isabel ng itim na damit at may hawak siyang maliit na bag. Lihim siyang lumapit sa opisina ni Lorenzo. Dahan-dahang binuksan ang pinto. Napakuyom ang kamao ni Tess. Ano ang ginagawa ni Isabel sa opisina ni Lorenzo sa ganitong oras? At ano ang laman ng maliit na bag na hawak nito? Ang tunog ng basag. Iyon ang bumulabog kay Lorenzo mula sa kanyang pagtulog. Isang matalim na tunog na umalingaw-ngaw sa katahimikan ng madaling araw. Nagulantang siya. Mabilis na bumangon mula sa kama. Anong nangyayari? Bulong niya sa sarili. Nagmamadali siyang lumabas ng kanyang silid. Mula sa sala, dinig niya ang nagkakagulong boses ng mga katulong. At ang matinis na sigaw ni Isabel. Ang mga alahas ko! Nasaan ang mga alahas ko? Bumaba si Lorenzo ng hagdan. Ang kanyang puso ay bumubulusok. Nakita niya si Isabel na umiiyak at nagwawala, habang ang mga katulong ay nagkakagulo sa paligid. Anong nangyayari rito? Tanong ni Lorenzo. Ang kanyang boses ay may diin. Lorenzo, ang mga alahas ko. Nawawala ang heirloom jewelry ng pamilya ko. Sigaw ni Isabel na nakatingin sa kanya, puno ng pag-aalala at galit. Nandito lang yon sa aking kwarto. Paano nawala? Napakunot ang noo ni Lorenzo. Ang heirloom jewelry. Ito ang pamanang alahas ng pamilya ni Isabel na mahalaga sa kanila. Sino ang huling nakakita nito? Tanong ni Lorenzo at tumingin sa mga katulong. Nagkatinginan ang mga katulong, walang gustong magsalita. May nakakita kayong pumasok sa kwarto ko? Tanong ni Isabel. Ang kanyang boses ay tila isang sibat. Kami po, ma'am, sabi ni Aling Cora na nanginginig. Nakita po namin si Tess na palabas ng kwarto ninyo kagabi. Bago po kami matulog, akala po namin ay inutusan naman ninyo. Parang isang bomba ang sumabog sa dibdib ni Lorenzo. Tess? Hindi. Hindi niya magagawa iyon. Hindi si Tess. Imposible, sabi ni Lorenzo. Hindi siya magnanakaw. Kung ganoon, bakit siya ang huling nakita sa kwarto ko, Lorenzo? Sagot ni Isabel, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. At may nawawala pa akong mga pera sa wallet ko. Siguro ay marami na siyang ninakaw sa atin, Lorenzo.
Mula sa likod ng mga katulong, lumabas si Tess. Ang kanyang muka ay putlang-putla. Hindi po, Sir Lorenzo. Hindi ko po magagawa iyan. May inutusan po sa akin si Ma'am Isabel na iligpit ang mga nakakalat niyang damit sa kwarto niya. Sinungaling, sigaw ni Isabel. Kailan kita inutusan? Hindi ko kailanman inutusan ng isang katulong na pumasok sa personal kong gamit. Gusto mo lang baligtarin ang sitwasyon. Napansin ni Lorenzo ang pag-iyak ni Nalika at Lira na bumaba sa hagdan. Ang mga bata ay takot na takot sa kaguluhan. Mama Tess! Sigaw ni Lika. Huwag po kayong maniwala sa kanya, dagdag ni Lira. Mga bata, huwag kayong makialam, sigaw ni Isabel. Naramdaman ni Lorenzo ang matinding pagkabigo. Ang mga alaala ng nakaraan ay biglang bumalik. Ang panloloko ni Isabel sa kanya. Ang pagkawala ng tiwala. Hanapin ang mga alahas, utos ni Lorenzo. Saliksikin ang lahat ng silid, pati ang gamit ng mga katulong. Nagkakagulo ang mga katulong sa paghahanap. Ang kanyang puso ay bumubulusok. Umaasa siyang hindi totoo ang lahat. Umaasa siyang may paliwanag. Makalipas ang ilang minuto, isang katulong ang sumigaw. Sir Lorenzo, Ma'am Isabel, may nakita po kami sa silid ni Tess. Nagmadali silang lahat sa silid ni Tess. Nakita ni Lorenzo ang isang maliit na kahon ng alahas na nakatago sa ilalim ng kanyang kama. At sa loob ng kahon, naroon ang nawawalang heirloom jewelry ni Isabel. Para siyang nabingi. Ang lahat ay tila umikot. Ang pagkabigo, ang galit, ang sakit. Tess, ipaliwanag mo ito. Sigaw ni Lorenzo. Ang kanyang boses ay nagngingit-ngit sa galit. Hindi ko po alam kung paano napunta yan dyan, sir. Hindi po akin yan. Maniwala po kayo sa akin. Umiiyak na, sabi ni Tess. Paano ako maniniwala sa'yo, Tess? Ang ebidensya ay nasa harap natin, sabi ni Lorenzo. Biglang pumasok si Mama Consuelo. Ang kanyang muka ay puno ng galit at pagmamataas. Lorenzo, sinabi ko na sa'yo, hindi dapat tayo nagtitiwala sa mga taong mababa ang pinanggalingan. Tignan mo ang nangyari. Magnanakaw. Hindi po ako magnanakaw. Sigaw ni Tess na lumuluha. At hindi lang iyan. Sigaw ni Isabel na may kasamang matalas ng ngiti. Inilabas niya ang kanyang cellphone at ipinakita kay Lorenzo ang ilang mga litrato. Mga litrato ni Tess na may kasamang ibang lalaki sa isang parke. Malabo ang mga litrato, ngunit malinaw ang intensyon. Hindi lang alahas ang ninakaw niya, Lorenzo. Niloko ka rin niya. Sabi niya ay nagtatrabaho siya para sa'yo. Ngunit may iba pa pala siyang pinaglalaanan. Isang pekeng tao. Para siyang binagsakan ng langit at lupa. Ang lahat ng kapayapaan na ibinigay ni Tess, ang lahat ng tiwala na unti-unting nabuo, ay biglang nawala. Ang sakit ng nakaraan, ang panloloko ni Isabel ay biglang bumalik. Doble ang tindi. Ang kanyang tiwala sa mga tao ay durog na durog. Lorenzo, ito na ang katapusan, sigaw ni Mama Consuelo. Hindi ka dapat nagtitiwala sa mga taong ganyan. Sirain mo ang pangalan ng babaeng yan. Palayasin mo siya. Ang galit. Ang pagkabigo. Ang takot na maulit ang nakaraan. Napatingin si Lorenzo kay Tess. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang kanyang mukha ay putlang-putla. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, nakita niya ang isang bahid ng kawalang kasalanan. Ngunit ang galit at ang mga alaala ng nakaraan ay mas matimbang. Tess! Sabi ni Lorenzo. Ang kanyang boses ay tila isang bulong. Umalis ka. Ngayon din. Nanlaki ang mga mata ni Tess. Sir Lorenzo, maniwala po kayo sa akin. Wala akong gustong marinig. Sigaw ni Lorenzo. Ang kanyang boses ay puno ng kapaitan. Umalis ka. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo sa bahay na ito. Tumakbo sina Laika at Lira kay Tess, umiiyak at yumakap. Mama Tess, huwag ka pong umalis. Sigaw ni Laika. Huwag po, hindi po siya nagnakaw.
"Lorenzo, disiplinahin mo ang mga anak mo," sigaw ni Isabel na may ngiti ng tagumpay. Hinila ni Lorenzo ang mga anak niya. Ang kanyang puso ay puno ng sakit. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Tess na umiiyak at nagmamadaling kinuha ang kanyang lumang bayong. Lumabas si Tess sa Villa Maharlika. Ang ulan ay bumubuhos ng malakas. Ang kanyang mga luha ay sumasabay sa patak ng ulan. Ang kanyang puso ay durog na durog. Naiwan si Lorenzo sa gitna ng sala. Ang kanyang mga anak ay umiiyak at nagwawala. Ang Villa Maharlika ay muling bumalik sa katahimikan at lamig. Ngunit ngayon, mas masakit ang lamig na yon. Ang lamig ng pagkabigo, ng pagkawala, at ng malalim na pagsisisi na unti-unting bumabalot sa kanyang puso. Parang biglang nawala ang lahat ng kulay sa Villa Maharlika. Ang dating puno ng tawanan at init, ngayon ay malamig at tahimik. Wala nang amoy ng masarap na adobo, wala nang matamis na tunog ng piano, wala nang nagkukwento ng mga aral sa buhay. Nawala si Mama Tess. Nakaiyak si Laika at Lyra. Hindi sila kumakain. Hindi sila natutulog ng mahimbing. Ang kanilang mga mata ay namamaga sa kakaiyak. "Papa, ibalik mo po si Mama Tess," sabi ni Laika habang nakayakap kay Lorenzo. Hindi po niya ginawa yon. Hindi po siya magnanakaw. "Opo, Papa," dagdag ni Lyra na may sipon sa ilong. "Si Mama Tess po ang nagtuturo sa amin ng pagmamahal. Hindi po siya masama." Ngunit si Lorenzo ay tila bingi. Ang kanyang muka ay seryoso at malungkot. Madalas siyang nakaupo sa opisina, umiinom ng kape, at nag-iisip. Walang imik, walang ngiti. Kahit si Isabel, na dapat ay masaya sa kanyang tagumpay, ay tila hindi rin masaya. Pilit niyang nilalambing ang mga bata, ngunit hindi siya pinapansin ng mga ito. Ang mga laruan na binigay niya ay nakakalat lang sa isang sulok, hindi pinapansin. "Mga bata, bakit hindi niyo kinakain ang binili kong ice cream?" tatanong ni Isabel na may pilit ng ngiti. "Ayoko po," sagot ni Lika na nakayuko. "Mas gusto ko po ang niluluto ni Mama Tess." Naramdaman ni Isabel ang inis. Tila kahit wala si Tess, ay nandyan pa rin ang anino nito. Ang buong Villa Maharlika ay puno ng kalungkutan. Parang isang malaking bahay na pinabayaan. Walang naglilinis ng maayos. Walang nag-aayos ng mga gamit. Ang mga bulaklak sa hardin ay nalalanta. Isang araw, habang nasa hapagkainan, narinig ni Lika at Lyra si Aling Nena na nakikipag-usap sa isa pang katulong. "Kawawa naman si Tess," bulong ni Aling Nena. "Alam kong hindi niya magagawa iyon. May kakaiba kay Ma'am Isabel. Palagi siyang tumitingin sa mga security camera at palagi siyang may kausap sa telepono tungkol sa utang at sa pagbabalik sa Villa Maharlika." Nanlaki ang mga mata ni Laika at Lyra. Utang? Security camera? Naalala ni Laika ang sinabi ni Mama Tess na kailangan maging matalino at mapanuri. "Lyra, tingnan natin ang mga security camera," bulong ni Laika sa kanyang kapatid. "Baka may makita tayo." Kinaumagahan, habang abala ang lahat, palihim na pumunta sina Laika at Lyra sa security room. Nandoon ang computer na nakakonekta sa lahat ng security camera sa bahay. Hindi sila marunong mag-operate nito, ngunit pamilyar sila sa kung paano mag-play ng video. Habang naghahanap sila, nakita nila ang isang folder na may nakasulat na Old Recordings. Binuksan nila ito. Nagsimula silang mag-scroll sa mga video. Mahaba ang mga recording, ngunit hindi sila sumuko. Gusto nilang makita ang katotohanan. Maya-maya, nakita nila ang isang recording mula sa araw na nawala ang alahas. Ang kamera ay nakatuon sa sala at sa pasilyo patungo sa mga silid. Napanood nila ang mga pangyayari. Ang paglalakad ni Isabel, ang pagpasok niya sa kwarto ni Tess, ang paglabas niya na may hawak na isang maliit na bag, at pagkatapos, ang susunod na eksena, si Isabel na inilabas ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bag
at inilagay ito sa ilalim ng kama ni Tess. Nanlaki ang mga mata ni Laika at Lyra. Para silang nabato. Si Mama Isabel! Sigaw ni Laika. Ang kanyang boses ay nanginginig. Siya ang naglagay ng alahas sa kwarto ni Mama Tess. Niyakap ni Lyra ang kanyang kapatid. Umiiyak. Kailangan nating ipakita ito kay Papa. Agad silang nag-save ng kopya ng video sa isang USB drive na nakita nila sa mesa. Nagmamadali silang lumabas ng security room, ang kanilang puso ay bumubulusok. Pagpasok nila sa opisina ni Lorenzo, nakita nila ito na nakayuko sa kanyang mesa, tila walang buhay. Papa! Sigaw ni Laika. May ipapakita po kami sa inyo. Tumunghay si Lorenzo. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Anong gusto niyo mga anak? Ipinakita ni Laika at Lyra ang USB drive. Ikinabit ito ni Lorenzo sa kanyang computer na may pag-aalinlangan. Nang magsimulang umandar ang video, ang mga mata ni Lorenzo ay nanlaki. Ang bawat eksena ay tila isang matalim na kutsilyo na tumutusok sa kanyang puso. Ang pagpasok ni Isabel sa silid ni Tess, ang paglalagay ng alahas, ang lahat ay malinaw. Ang pagkawala ng kanyang tiwala, ang galit, ang pagkabigo. Ang lahat ng yon ay biglang nawala. Napalitan ng isang malalim na pagsisisi. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang mukha ay putlang-putla. Hindi. Bulong niya. Hindi ito totoo. Napanood niya ang buong video. Ang panloloko. Ang pagtataksil. Ang kasinungalingan. Naalala niya ang mga luha ni Tess. Ang kanyang mga salita na, hindi po ako magnanakaw. Ang kanyang mga mata na puno ng kawalang kasalanan. Siya ang nagkamali. Siya ang bulag. Siya ang nagpadala sa galit at sa nakaraan. Niyakap niya ang kanyang mga anak. Umiiyak. Patawarin niyo ako, mga anak. Patawarin niyo ako. Ang sakit ng pagsisisi ay mas matindi kaysa sa sakit ng galit. Ang kanyang puso ay durog na durog. Kailangan niyang hanapin si Tess. Kailangan niyang humingi ng tawad. Ang tunog ng video ay umalingaw-ngaw sa tahimik na opisina. Paulit-ulit itong pinapanood ni Lorenzo. Ang bawat eksena ay tila isang nagliliyab na sulo na nagpapakita sa kanya ng kanyang katangahan at pagkabigo. Si Isabel, ang kanyang dating asawa, ang nagtanim ng alahas sa silid ni Tess. Ang mukha ni Isabel ay malinaw. Ang kanyang mga galaw ay tiyak. Hindi siya makapaniwala. Ang babaeng minahal niya, ang ina ng kanyang mga anak, ay nagawang gumawa ng ganoong kasamaan. Ngunit ang mas masakit ay ang sarili niya. Ang kanyang pagiging bulag, ang kanyang pagiging padalus-dalos, ang kanyang kawalan ng tiwala sa isang taong nagbigay ng liwanag sa kanilang bahay. Papa, totoo po ang sinasabi namin, sabi ni Laika. Ang kanyang boses ay malungkot. Hindi po masama si Mama Tess. Niyakap ni Lorenzo ang kanyang mga anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Patawarin niyo ako, mga anak. Naging bulag ako. Pinaniwalaan ko ang kasinungalingan. Ang imahe ni Tess na umiiyak sa ilalim ng ulan ay umukit sa kanyang isip. Ang kanyang mga mata na puno ng pagkabigo, ng sakit. Ang lahat ng yun ay nagbalik sa kanya na tila isang matalim na kutsilyo. Tumayo si Lorenzo, ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng determinasyon. Hindi ito pwedeng manatili ng ganito. Kailangan kong ayusin ang lahat. Nagmamadali siyang bumaba sa sala, kung saan nandoon si Isabel, na abala sa pakikipag-usap sa telepono na may pilit ng ngiti. Isabel! Tawag ni Lorenzo. Ang kanyang boses ay may diin. Napalingon si Isabel, nagulat. Lorenzo, bakit gising ka pa? May ipapakita ako sa'yo, sabi ni Lorenzo, at inikabit ang USB drive sa malaking TV sa sala. Nagsimulang umandar ang video. Ang mukha ni Isabel ay biglang namutla. Ang ngiti nito ay nawala, napalitan ng takot at pagkabigla.
Hindi, hindi totoo yan. Hocus-pocus yan. Sigaw ni Isabel na sinusubukang patayin ang TV. Ngunit pinigilan siya ni Lorenzo. Panoorin mo, Isabel. Panoorin mo ang iyong sarili, ang iyong kasinungalingan. Dumating din si Mama Consuelo na nakaramdam ng gulo. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang video. Isabel, anong ginawa mo? Sigaw ni Mama Consuelo. Ang kanyang boses ay puno ng galit at pagkabigo. Mama, hindi. Hindi po totoo yan. Pinlano lang po yan ni Lorenzo. Sabi ni Isabel na umiyak. Wala nang pagtataguan, Isabel. Sabi ni Lorenzo. Ang kanyang boses ay malamig. Ang lahat ng kasinungalingan mo ay nabunyag na. At ang mga litrato na ipinakita mo sa akin, ang pagpaplano mo na siraan si Tess? Ipinakita ni Lorenzo ang mga text messages at natawag sa pagitan ni Isabel at ng isang tao na inupahan ito upang magpanggap na kasintahan ni Tess. Ang lahat ay nakasulat. Sinasadyang binalikan ni Lorenzo ang kanyang cellphone logs at nakita ang mga nakaraang tawag na yon. Hindi niya ito napansin noon, ngunit ngayon, malinaw na ang lahat. Wala kang awa, Isabel, sabi ni Lorenzo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi. Ginamit mo ang mga anak natin. Sinira mo ang reputasyon ng isang inosenteng tao. Ginawa mong gulo ang bahay na ito. Niyakap ni Lorenzo ang kanyang mga anak. Tiniwala ko ang buhay ng mga anak ko sa iyo, Isabel, at ito ang ginawa mo. Biglang dumating ang mga pulis na tinawagan ni Lorenzo ng lihim kanina. Ma'am Isabel Alvarado, may warrant of arrest po kayo para sa kasong pagnanakaw at defamation, sabi ng isang pulis. Nanlaki ang mga mata ni Isabel. Hindi pwede yan, Lorenzo. Tulungan mo ako. Ngunit walang emosyon si Lorenzo. Kailangan mong harapin ang bunga ng iyong mga ginawa, Isabel. Hindi mo na ako kayang lokohin ulit. Hinila ng mga pulis si Isabel. Ang kanyang muka ay puno ng takot at pagkabigla. Umalis siya sa Villa Maharlika. Ang kanyang dignidad ay durog na durog. Naiwan si Mama Consuelo, nanginginig sa galit at pagkabigo. Lorenzo, sinira mo ang pamilya natin. Sinira mo ang pangalan ng mga Alvarado. Mama Consuelo, kayo po ang sumira. Sagot ni Lorenzo. Ang kanyang boses ay kalmado. Ang pagiging bulag ninyo sa katotohanan, ang pagiging mapagmataas ninyo, ang pagmamaliit ninyo sa mga tao, iyan ang sumira sa pamilya natin. Tinalikuran ni Lorenzo si Mama Consuelo. Ang kanyang puso ay puno ng sakit, ngunit puno rin ng determinasyon. Lumapit siya sa kanyang mga anak. Mga anak, kailangan nating hanapin si Mama Tess. Ang kanyang mga anak ay napayakap sa kanya, umiiyak. Opo, Papa, ibalik natin si Mama Tess. Nang umaga, tahimik na umupo si Lorenzo sa sala. Ang bahay ay malinis na ulit, inayos ng mga katulong. Ngunit ang kalungkutan ay naroon pa rin. Ang mga larawan ni Laika at Lira na nakasabit sa dingding, ang mga ngiti nila kay Tess. Lahat ng yon ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang pagkakamali. Naalala niya ang mga salita ni Tess. Kailangan nating magpasalamat sa Diyos sa bawat biyaya na binibigay niya sa atin. Naalala niya ang init na dala ng babaeng iyon. Napakuyom ang kanyang kamao. Kailangan niyang hanapin si Tess. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Kailangan niyang malaman kung saan galing si Tess. Bohol. Bohol, bulong niya. Kailangan kong pumunta doon. Nagsimula siyang mag-research. Nalaman niya na sa Bohol, maraming probinsya at maliit na bayan. Magiging mahirap ang paghahanap, ngunit hindi siya susuko. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa, ngunit puno rin ng takot. Paano kung hindi siya patawarin ni Tess? Paano kung huli na ang lahat? Ang hangin sa Bohol ay sariwa, payapa, at may amoy ng dagat at sariwang lupa. Ito ang tahanan ni Tess, ang lugar kung saan siya lumaki at kung saan niya natutunang magtiwala sa Diyos.
Ngunit sa kabila ng kapayapaan ng probinsya, ang kanyang puso ay nananatiling mabigat. Ang sakit ng pagkabigo ng paninira ay sariwa pa rin. Nakaupo si Tess sa harap ng kanilang maliit na bahay, naghihiwa ng gulay para sa hapunan. Sa loob, mahimbing na natutulog ang kanyang inang may sakit. Ito ang rason kung bakit siya nagpunta sa Maynila. Ang kanyang ina, ang kanyang pamilya. Anak, huwag kang mawawalan ng pag-asa, sabi ng kanyang ina, na nagising at bumangon mula sa kanyang higaan. Ang Diyos ay hindi nagbibigay ng pagsubok na hindi natin kayang lampasan. Ngumiti si Tess, ngunit ang kanyang mga mata ay malungkot. Alam ko po, Mama, pero masakit po. Bakit po nangyari ang lahat ng yon? Hinawakan ng kanyang ina ang kanyang kamay dahil ang bawat pagsubok ay naglilinis ng ating kaluluwa at nagpapakita ng tunay na kulay ng mga tao. Nagpatuloy si Tess sa pagluluto, ngunit ang kanyang isip ay ligaw. Naaalala niya ang mga ngiti ni Nalika at Lira, ang mga tawanan nila, ang init ng Villa Maharlika at ang mga mata ni Lorenzo. Ang mga mata na sa simula ay malamig, ngunit dahan-dahang lumambot. Naalala niya ang sakit ng pagkabigo sa mga mata ni Lorenzo nang palayasin siya. Ang sakit ng kawalan ng tiwala. Makalipas ang ilang araw, habang nasa palengke si Tess, may narinig siyang bulungan mula sa mga tao. Nakita mo ba ang lalaking mayaman na nagtatanong tungkol kay Tess? Sabi ng isang babae. Oo nga, ang gwapo. Pero mukhang galing sa Maynila. Ano kaya ang ginagawa niya rito? Dagdag ng isa pa, napakunot ang noo ni Tess. Lalaking mayaman? Galing Maynila? Hindi niya pinansin ang mga bulungan. Marahil ay may ibang Tess na hinahanap ang mga ito. Ngunit kinabukasan, habang nasa simbahan siya, narinig niya ulit ang mga bulungan. Nakita ko ang lalaking mayaman sa plaza. Mukhang desperado na sa paghahanap, sabi ng isang matandang babae. Nanindig ang balahibo ni Tess. Sino kaya ito? Nang hapong iyon, habang naglalakad siya pauwi, may nakita siyang isang kotse na nakaparada sa harap ng kanilang maliit na bahay. At nakita niya ang isang figura na nakatayo sa harap ng pinto. Si Lorenzo. Nanlaki ang mga mata ni Tess, hindi siya makapaniwala. Anong ginagawa niya rito? Lumapit si Lorenzo sa kanya. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at pagod. Ang kanyang mga mata ay namumula. Tila hindi natulog ng ilang gabi. Tess! Bulong ni Lorenzo. Ang kanyang boses ay nanginginig. Sir Lorenzo, anong ginagawa niyo po rito? Tanong ni Tess. Ang kanyang boses ay tila isang bulong. Lumuhod si Lorenzo sa harap ni Tess, sa harap ng kanilang maliit na bahay, sa harap ng mga nagtatakang kapitbahay. Tess, patawarin mo ako, sabi ni Lorenzo. Ang kanyang boses ay punong-puno ng pagsisisi. Naging bulag ako. Naniwala ako sa kasinungalingan. Pinaniwalaan ko ang nakaraan. Nanginginig ang mga kamay ni Tess. Hindi siya makapagsalita. Ang sakit ng nakaraan ay biglang bumalik. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy mula sa kanyang mga mata. Nalaman ko na ang lahat, Tess, sabi ni Lorenzo. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kanya, puno ng pagsusumamo. Si Isabel ang nagtanim ng alahas sa kwarto mo. Siya ang nagplano ng lahat. Patawarin mo ako sa aking katangahan. Patawarin mo ako sa aking kawalan ng tiwala. Ipinakita ni Lorenzo sa kanya ang kanyang cellphone na may video ni Isabel. Nakita ni Tess ang lahat, ang pagtataksil, ang kasinungalingan. Hindi siya makapaniwala. Ang lahat ng sakit na naramdaman niya ay tila naglaho, napalitan ng isang malalim na pagkabigla. Hindi ko alam kung paano ako humihingi ng tawad, Tess, sabi ni Lorenzo. Ang kanyang boses ay basag. Naging mayabang ako. Ang kayamanan ko ang naging dahilan ng aking pagiging bulag. Ang takot ko
na maloko ulit ang naging dahilan ng aking kawalan ng tiwala. Hinawakan ni Lorenzo ang kamay ni Tess. Pakiusap, Tess. Patawarin mo ako. Kailangan ka ng mga anak ko. Kailangan ka namin. Tiningnan ni Tess si Lorenzo. Ang kanyang muka ay puno ng pagsisisi, ng kapaitan, ng pagmamakaawa. Hindi ito ang Lorenzo na nakilala niya sa Villa Maharlika. Ito ay isang Lorenzo na durog na durog. Ang kanyang puso ay nagdadalawang isip. Ang kanyang pananampalataya ay sinubok. Ang kanyang nakaraan, ang sakit ng pagkabigo, ay bumalik. Ngunit nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Lorenzo. Ang sinseridad ng isang taong nagkamali at gustong ayusin ang lahat. Sir Lorenzo, bulong ni Tess. Mula sa loob ng bahay lumabas ang kanyang ina. Mahina na ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan. Lumapit ang kanyang ina at hinawakan ang kamay ni Tess. Pagkatapos, hinawakan din ang kamay ni Lorenzo. Anak, sabi ng kanyang ina, ang kanyang boses ay mahina. Ang pagpapatawad ay isang biyaya at ang pagmamahal ay ang pinakamalaking regalo. Tiningnan ni Tess ang kanyang ina at pagkatapos, tiningnan niya si Lorenzo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi niya alam kung paano niya ito sasabihin. Hindi niya alam kung tama ba ang kanyang desisyon. Ang mga salita ng ina ni Tess ay umalingaw-ngaw sa hangin, kasabay ng tunog ng dagat na nasa di kalayuan. Hawak ng matandang babae ang kamay ni Tess at Lorenzo, tila pinagsasama ang dalawang pusong nasaktan. Tiningnan ni Tess si Lorenzo, ang kanyang mukha ay puno pa rin ng pag-aalinlangan. Ang sakit ay sariwa pa. Ngunit nakita niya ang sinseridad sa mga mata ng lalaki. Ang pagsisisi ay malalim at ang pagnanais na bumawi ay malinaw. Sir Lorenzo, sabi ni Tess, ang kanyang boses ay mahina. Hindi po madali ang lahat ng ito, ang sakit na naramdaman ko at ang paninira na nangyari. Mahirap po. Alam ko, Tess, sabi ni Lorenzo, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Hindi ko hinihingi na kalimutan mo ang sakit. Ang hinihingi ko ay bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Isang pagkakataon upang patunayan na karapat-dapat ako sa iyong tiwala. Isang pagkakataon upang bumuo muli ng isang pamilya na puno ng pagmamahal at katotohanan. Tiningnan ni Tess ang kanyang ina na may ngiti sa labi. Tumango ang matandang babae. Tila nagbibigay ng pagbasbas. Humugot ng malalim na hininga si Tess. Babayalik po ako sa Villa Maharlika, Sir Lorenzo. Sabi ni Tess, ang kanyang boses ay may bahid ng pag-asa. Ngunit hindi na po bilang isang katulong. Nanlaki ang mga mata ni Lorenzo. Kung gayon, ano ang gusto mo? Ngumiti si Tess at sa unang pagkakataon, matapos ang lahat ng nangyari, nakita ni Lorenzo ang tunay na ngiti ni Tess. Isang nangiti na puno ng kapayapaan at pagmamahal. Gusto ko pong maging bahagi ng pamilya ninyo, Sir Lorenzo, sabi ni Tess. Gusto ko pong maging isang ina sa mga anak ninyo at gusto ko pong maging isang kapareha sa inyo. Hindi po dahil sa kayamanan, kundi dahil sa pagmamahal na nakita ko sa inyo at dahil sa pagmamahal na nakita ko sa mga anak ninyo. Hindi makapaniwala si Lorenzo. Ang kanyang puso ay biglang gumaan. Tumayo siya at niyakap si Tess ng mahigpit. Salamat, Tess. Maraming salamat. Hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito. Makalipas ang ilang araw, bumalik si Tess sa Villa Maharlika. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. Kasama niya ang kanyang ina na dinala ni Lorenzo upang alagaan sa isang malaking silid na may nurse. Ang pagdating ni Tess ay sinalubong ng mga yakap at tawanan ni Laika at Lyra. Mama Tess, pumalik ka na! Sigaw ni Laika na yumakap ng mahigpit kay Tess. Huwag ka na pong umalis, Mama Tess. Dagdag ni Lyra, umiiyak. Niyakap ni Tess ang kanyang mga anak, ang kanyang mga mata,
ay puno ng luha ng kaligayahan. Hindi na ako aalis, mga anak. Nandito na ako. Mula sa likod, lumapit si Lorenzo. Ang kanyang mukha ay puno ng ngiti. Niyakap niya si Tess at ang kanyang mga anak. Ang Villa Maharlika ay puno ng init, ng pagmamahal, ng buhay. Ang lumang Villa Maharlika na dating malamig at tahimik ay ngayon ay puno ng kulay, ng tawanan, ng pag-asa. Ang hardin ay mas lalo pang namulaklak. Ang piano ni Lyra ay madalas nang tumutugtog at ang mga ngiti sa mukha nina Laika at Lyra ay totoo na. Nang gabing iyon, habang naghahapunan, si Lorenzo, Tess at ang mga bata ay nakaupo sa hapagkainan. Hawak-hawak nila ang kamay ng isa't isa at nagdadasal. Salamat po, Diyos ko, sa pagmamahal na binibigay niyo sa amin. Salamat po sa aming pamilya, sabi ni Tess. Napatingin si Lorenzo kay Tess. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal at pagpapasalamat. Si Tess ang nagbigay ng buhay sa kanyang bahay. Si Tess ang nagturo sa kanya ng tunay na kahulugan ng pamilya. Samantala, si Isabel at Mama Consuelo ay nahaharap sa kanilang kinakaharap na problema. Si Isabel ay nahaharap sa kasong pagnanakaw at defamation at nawala ang lahat ng kanyang kayamanan at reputasyon. Si Mama Consuelo naman ay nabuhay sa kahihiyan na sinisisi ang kanyang pagiging mapagmataas. Sa ilalim ng gabi, habang nakatayo si Lorenzo at Tess sa balkonahe, nakatanaw sa mga bituin. Salamat, mahal ko. Bulong ni Lorenzo at hinawakan ang kamay ni Tess. Ikaw ang nagbigay ng buhay sa bahay na ito. Ikaw ang nagturo sa akin ng tunay na pagmamahal. Tayong lahat po ang nagbigay ng buhay sa bahay na ito, Sir Lorenzo, sagot ni Tess at ngumiti. Ang pagmamahal po natin sa isa't isa. Iyan po ang pinakamahalaga. Niyakap ni Lorenzo si Tess. Ang mga bata ay mahimbing nang natutulog. Ang Villa Maharlika ay hindi na isang mansyon lamang. Ito ay isang tahanan na puno ng pagmamahal, ng kapatawaran at ng bagong simula. Ang kwento ni Tess at Lorenzo ay isang patunay na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ginto at mamahaling ari-arian, kundi sa init ng puso, sa pagmamahal ng pamilya at sa kapangyarihan ng pagpapatawad. At dito nagtatapos ang kwento ni Tess at Lorenzo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kwentong ito. Bilang inyong manunulat, labis po akong nagagalak na ibinahagi ninyo ang inyong oras at puso sa paglalakbay ni Tess at Lorenzo. Bawat salita, bawat damdamin ay pinaghirapan kong ilathala upang maramdaman ninyo ang bawat luha at ngiti ng ating mga karakter. Sana'y naramdaman ninyo ang lalim ng pag-ibig na kayang magpatawad, ang halaga ng pamilya na kahit ano pa man ang pinanggalingan ay maaaring maging matatag, at ang kapangyarihan ng pag-asa na nagdadala ng bagong simula. Naway ang kwentong ito ay nag-iwan ng isang aral sa inyong mga puso, na ang tunay na kayamanan ay nasa init ng pagmamahal at pag-unawa at hindi sa material na bagay. Lubos po akong umaasa na ang istoryang ito ay nakapagbigay inspirasyon at aliw sa inyo. Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin at damdamin sa komentarong seksyon. Gusto po naming malaman kung paano ninyo naranasan ang paglalakbay na ito. Muli, maraming salamat po sa pagiging bahagi ng aming munting mundo. Hanggang sa muling pagkikita.